Isang mainit na tanghali sa Quiapo, sa maliit na tindahan malapit sa simbahan. Tahimik na naglilinis ng mga anting-anting si Elena habang si Aling Marta nagbibilang ng mga paninda. Biglang pumasok ang isang galit na customer na may hawak na isang medalyon. Aling Marta! Aling Marta! Peke ang binenta mong anting-anting sa akin! Bakit naman? Hindi nga tumalab. Tinangay pa rin ng snatcher ang cellphone ko kahapon. Sabi mo protection to laban sa masama. Lola? Teka lang, Elena. Maupo ka muna. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ang mahal-mahal ng binayad ko, tapos wala namang silbi. Nakikita ko. Hindi ba napahira ng pawis ang medalyon? Hindi po ba nasabi sa inyo ni Elena kung paano ito gagamitin? Lola, nasa likod po kasi ako nun eh. Nagmamadali po siya. Kaya naman pala, alam mo kasi, ang anting-anting ay hindi po magic na bagay. Hindi siya katulad ng cellphone na basta na lang binili mo, gagana na. May proseso, may dasal, at tiwala. Ano pong ibig niyong sabihin? Tingnan mong maigi ang anting-anting sa paligid natin. Bawat isa ay may kwento, may kaluluwa. Kung bibili ka ng anting-anting, pero hindi mo siya pakikisamahan, para ka na ring bumili ng gitara, pero hindi mo aaraling tumugtog. Tama po si Lola. Kahit po ako, tinuturuan niya po ako araw-araw paano makipag-usap sa mga anting-anting. Tumayo ang matanda at kumuha ng maliit na bote ng langis. Tingnan mo. Ayan. Ano po yan? Yan ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting. Hindi siya nagpoprotekta sa paraang iniisip mo. Binibigyan kanya ng gabay, ng karunungan para maiwasan ang panganib. Pero kailangan mong makinig sa kanya. Kaya po kami nandito. Hindi lang po para magbenta, kundi para turuan ng mga tao kung papaano po gamitin ng tama ang mga anting-anting. Hindi ko po alam. Akala ko talaga. Walang problema, anak. Kung gusto mo, turuan kita. Elena, pakikuha nga ng tiyan natin. Habang naglalakad sa Elena papunta sa likuran ng tindahan, may napansin siyang binatang nakatingin sa kanilang tindahan mula sa kabilang kalsada. Kakaiba ang tingin niya. May kung anong kalungkutan sa mga mata niya. Elena, anak! Po, Lola. Mabilis sa mga pangyayari ngayon. Kailangan mong maging handa. May paparating na pagbabago. Nararamdaman ko sa mga anting-anting natin. Sa labas, unti-unting dumidilim ang langit kahit na tanghaling tapat. Ang mga anting-anting sa tindahan ay nagsisimulang magkintab ng mahihina na parabang may nararamdamang kakaiba. Lola, nararamdaman ko rin po. Ganyan talaga, Apo. Sa bawat henerasyon ng ating pamilya, may dumarating na pagsubok. Mukhang dumating na ang panahon para sa iyo. Ang dating galit na customer nakikinig na lang, napapatingin sa mga kumikislap na anting-anting sa paligid niya. Nakikita mo na, ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting ay hindi para sa sarili lang. Para ito sa lahat. Para sa Quiapo. Sa labas, naglalakad na palayo ang misteryosong binata. Pero alam ni Elena at ni Aling Marta na hindi ito ang huling pagkikita nila. Sa gitna ng masikip at magulong kalye ng Quiapo, malapit sa gilid ng simbahan, nakatayo ang isang lumang tindahan na pinanggagalingan ng mabangong insenso at sampagita. Dito matatagpuan ang kilalang tindahan ni na Aling Marta
at ng kanyang apong si Elena. Hindi ito ang pinakamalaki sa lugar. 2 palapag lamang na gusali na gawa sa lumang kahoy at semento. Sa unang palapag, ang kanilang tindahan na may anting-anting. Sa itaas naman, ang kanilang bodega ng kanilang mga anting-anting na paninda. Sa labas, may karatulang nakasulat, Aling Marta, anting-anting at mga banal na bagay. Mula 1940. Sa loob, tila tumitigil ang panahon. Nakaayos ang mga lumang estante at iba't ibang uri ng anting-anting. Mga medalyon at cross na kumikislap sa liwanag ng kandila. Mga rosaryong may kakaibang ningning. Mga misteryosong bato at mutya na tila ba may sariling buhay. Sa gitna, nakaupo si Aling Marta sa kanyang lumang silyang kawayan sa likod ng counter na Nara. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga pinaka-espesyal na anting-anting, mga bagay na hindi basta-basta lamang ipinagbibili. Sa likuran niya, tahimik na naglilinis ng paninda ang kanyang apong si Elena. May kakaiba sa kanilang tindahan. Hindi ito katulad ng ibang tindahan ng mga anting-anting sa Quiapo. May sariling pulso, sariling hininga. Sa gabi, kapag tahimik ang Quiapo, ang mga anting-anting tila nagkukwentuhan. May mga kumikislap, may mga humuhuni, may mga bumubulong ng mga lihim na tanging ang maglola lamang ang nakakaunawa. Ngunit sa araw na yun, ibang hangin sa loob ng tindahan ang mararamdaman nila. May kakaibang bigat na nararamdaman si Elena habang pinupunasan ang isang lumang medalyon. Ramdam rin ito ni Aling Marta habang tahimik na nagmamasid sa mga taong dumaraan. Hindi nila alam ang kanilang simple at tahimik na buhay ay malapit na magbago nang ang kanilang munting tindahan ay maging sentro ng isang laban na matagal nang hinihintay ng mga anting-anting. Habang nagpupunas sa mga anting-anting si Elena, may biglang pumasok. Ay! Pwede ba ako magtago dito? May kakaiba akong nararamdaman. Dito ka sa may likod. Elena! Sino yan? Ako po si Coco. Bakit ka lumilingon-lingon, bata? May pinagtataguan ka, no? May humahabol ba sa'yo, iho? Lola, kumikislap-kislap po yung mga anting-anting. Ha? Bakit kumikislap-kislap yan? Totoo po ba ito nakikita ko? Kumikislap-kislap ang mga anting-anting sa paligid? Hindi ka ordinaryong batang kalye, no? May kung ano sa'yo. May kung anong kakaiba. Lola, yung mutya po ng pamilya, umiinit po. Maupo ka na muna, Coco. Elena, pakikuha ng tubig at isara mo ang pinto. Hindi po ako masamang tao. Hindi ko lang po alam kung bakit ako nagkakaganito. Alam mo ba kung ano ang mga anting-anting na ito? Para po sa protection pero... Hindi lang yon. Ang mga anting-anting ay may mata. Nakikita nila ang tunay na pagkatao ng tao. At ikaw, may tinatago kang hindi mo maintindihan. Eto na po. Lola, patuloy pa rin pong kumikislap ang mga anting-anting. Ang totoo po kasi niyan, may mga taong hindi ko po maintindihan. Akala ko po kaibigan pero... Mga sindikato. Paano niyo po? Matagal na naming binabantayan ang mga kakaibang nangyayari sa Quiapo. May mga bagay na hindi dapat nangyayari. Lola, eto na po ba yung sinasabi ninyo ng mga anting-anting? Yung babala? Oo, apo. At mukhang si Kokong magiging susi. Ang dami pong hindi ko maintindihan. Bakit po ganito? Bakit dito ako napunta? Walang aksidente sa mundong ito, iho.
Ang mga anting-anting mismong nagdala sa iyo rito. May dahilan. Nang biglang may marinig na ingay sa labas, mga yabag ng maraming tao. Lola, may mga lalaki pong nakaitim. Sila ba ang humahabol sa iyo, Coco? Opo, hindi po sila mga ordinaryong tao. Alam namin. Ano na pong gagawin natin ngayon, Lola? Hintayin natin silang makalayo. Huwag kang mag-alala, Coco. Hindi sila makakapasok rito. Protektado ng mga anting-anting ang lugar na ito. Wala siya rito. Hanapin niyo sa ibang lugar. Wala rito ang hinahanap natin. Tara na, doon tayo. Please! Ano sunod? Matapos ang kaguluhang nangyari, tahimik na ang paligid sa tindahan. Ang mga anting-anting patuloy pa rin nagniningning ng mahina na tila nagbabantay. Nakaupo si Coco sa lumang silya, hawak-hawak ang basong tubig na ibinigay ni Elena, habang si Aling Marta naman tahimik na nagmamasid. Ngayong nakaalis na sila, sigurado akong hindi na sila babalik. Paano po kayo nakasisiguro? Yon ang kakayahan ng mga anting-anting na meron kami. Totoo po pala yung kwento tungkol sa mga anting-anting na mga binibenta ninyo? Oo naman. Hindi ako magtsatsaga sa pagtitinda nito kung alam kong hindi ko naman nasubukan. Inumin mo ito hanggang sa huling patak. Ano po ito? Para sa iyong kaligtasan. Uminom ka. Sige po. Ang sikmo ko. Ang sikmura ako. Coco, sandali lang. Sinalo si Coco na Elena na halos matumba na. Lola, anong nangyayari? Bakit nagsuka ng itim na likido si Coco? Lumayo ka sa kanya. Bakit po? Anong bakit? Nakayakap ka na sa kanya. Para-paraan din. Natumba po kasi siya eh. Pero Lola, bakit nga siya nagsuka ng itim na likido? Hayaan mo na lang, Elena. Lumabas na ang masamang likido. Pinagaling na siya ng anting-anting sa tsaa. Aling Marta, ang lamig po at ang dilim ng... Kumapit ka lang sa akin, Coco. Nandito lang kami. Hindi ka niya maaaring kunin habang ako'y buhay. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Mabuti na lang at napunta ka rito sa amin. Kung hindi, magiging kaisa ka ng mga demonyong naghahasik ng lagim dito sa Quiapo. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Pati mga aswang ay nagsisindikato na. Kumusta na ang pakiramdam mo, Coco? Medyo okay na rin po. Ikaw ang pag-asa namin para mahuli ang pinuno ng mga sindikato. Kailangang matigil ang paghasik nila ng kasamaan sa Quiapo. Hindi ko po lubos maisip. Matagal din po ako sa kanila. Pero ngayon lang po. Simulan mo sa simula, Coco. Paano ka napunta sa kanila? Dati po akong batang kalye dito sa Quiapo. Magaling tumakbo. Magaling magtago. Si Bruno po ang unang lumapit sa akin. Inalok po ako ng trabaho. Si Bruno? Yung malaki? Oo, yung malaki ang tiyan. Siya raw yung tagahanap ng mga bagong miyembro ng trabaho. Una, simple snatcher lang kami. Kukunin yung cellphone, yung wallet. Tapos, may party ako sa kanila. Sinong may hawak sa inyo? Si Boss Carlos po. Boss Carlos.
Hindi po siya laging nasa warehouse. Minsan lang po namin siya nakikita. Lagi po siyang nakaterno, parang businessman po siya. Pero may kakaiba sa kanya. Kapag nakatingin siya sa amin, parang mararamdaman ko yung lamig. Kailan mo napansin na may kakaiba? Kagabi lang, may dinala silang babae sa warehouse. Akala ko nga ordinaryong biktima lang. Pero nung nakita ko kung ano yung ginawa nila. Sabihin mo kung ano ang nakita mo. Si Boss Carlos po, nag-iba ang mukha niya. Parang hayop. Tapos si Diana, lumutang siya. Literal pong lumutang. Si Ramon naman parang natunaw ang katawan niya at naging usok. Mga aswang nga sila. Tapos narinig ko yung plano nila. Hindi lang daw ako ordinaryong miyembro. May hinahanap pa daw sila. May mga tao daw na may taglay ng dugo na tinatawag nila. Kaya pala kumikislap ang mga anting-anting kapag nasa malapit ka. May ritual daw na gagawin sa susunod na kabilugan ng buwan. Kailangan nila ng 7 taong nagtataglay ng dugo na hinahanap nila. 5 na raw ang nakuha nila. Kaya kanila hinahanap ngayon. Nung narinig ko yung tumakbo na ako, ayoko maging katulad nila. Ayoko bumalik sa kanila. Nasaan na pala ang mga magulang mo? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Anong ibig mong sabihin? Baka po pwede dumito na lang ako sa inyo. Tutulong po ako kahit maging tagabuhat po ako ng mga paninda ninyo. Wag lang po ako makabalik sa kanila. Kawawa naman siya, Lola. Sige na po. Kaysa maging katulad nila ako, ayoko po maging katulad nila. Nang makita ni Aling Marta ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Coco, hindi na siya nag-atubiling tanggapin ito. Sa kanyang mahabang buhay bilang tagapag-ingat ng mga anting-anting, natutunan niya nang makilatis ang tunay na kalooban ng isang tao. At si Coco, sa kabila ng kanyang nakaraan, nananatili pa ring dalisay ang kanyang puso. Maaari kang tumira sa amin pansamantala. Wika ni Aling Marta habang kinukuha ang isang lumang medalyon sa estante. Pero may mga alituntunin tayong dapat sundin. Napansin ni Elena ang medalyon. Isa ito sa mga pinakamatandang anting-anting sa kanilang koleksyon. Ang mutya ng gabay na ginamit noon pa man ng kanilang angkan para protektahan ang taong nangangailangan ng kanlungan. Unti-unting lumubog ang araw sa likod ng simbahan ng Quiapo. Ang dating maingay na kalye ay dahan-dahang tumahimik. Ang mga ilaw ng mga tindahan ay isa-isa nang nagsisimulang mamatay. Elena, mag-impake ka na. Hindi na tayo maaaring magpalipas ng gabi rito. Bakit po? Hindi kami natutulog sa Quiapo. May apartment kami sa Maynila. Medyo malayo-layo rito. Mabilis na kumilos ang maglola. Tila isang sayaw na matagal na nilang ginagawa. Bawat anting-anting ay maingat na nababalot ng telang may orasyon. Bawat kandila, maingat na pinapatay. Si Coco ay nakatayo lamang, hindi sigurado kung paano makatutulong. Dito lang muna tayo magkikita araw-araw. Pero sa gabi, kailangan nating umuwi sa lugar na mas ligtas. Ang Quiapo, iba na ang mukha nito pagdating ng dilim. Sa labas, nagsisimula ng dumilim ang mga kalye. Ang dilim na yon. Mga anino na gumagalaw-galaw. Mga anino na may sariling buhay, sariling hangarin. Mga anino na nagbabantay at naghihintay. Habang naglalakad sila palabas ng tindahan, ramdam na Elena ang bigat ng responsibilidad
na dala-dala nila. Hindi lang ito tungkol sa pangangalaga ng mga anting-anting. Ngayon ay may buhay nang nakasalalay sa kanila. Ang buhay ni Coco na sa hindi maipaliwanag na dahilan naging bahagi ng kanilang mundo. Sa isang lumang apartment building sa may gilid ng Maynila, 3 anino ang tahimik na umakyat sa hagdan. Ang building ay dating maganda noon nung panahon ng mga Amerikano. Ngunit ngayon, natatakpan na ng mga halaman ang dating makintab na mga dingding. Perfect na taguan ito para sa mga taong ayaw mapansin. Tumigil sila sa 2 palapag. Maingat na binuksan ni Aling Marta ang isang pintong may kakaibang ukit sa gilid. Mga simbolong hindi maunawaan ni Coco. Pasok kayo. Dahan-dahan lang. Pagkapasok nila, naramdaman ni Coco ang kakaiba sa loob ng apartment. Hindi ito tipikal na tahanan ng inaasahan niya. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang litrato. Sa bawat sulok, may mga kandila at insenso. Upo ka muna, Coco. Maghahanda lang ako ng hapunan. Tutulong na ako. Sanay naman akong magluto nung... Hindi muna ngayon, iho. May mga bagay tayong dapat na ayusin. Lumapit si Aling Marta sa isang lumang kabineta. Binuksan niya ito at kumuha ng isang maliit na kahon na gawa sa nara. Elena, kunin mo ang aklat. Tumango si Elena, pumunta sa isang silid. Habang naghihintay, napansin ni Coco ang mga anting-anting na nasa kanyang liig ay patuloy pa rin kumikislap ng mahina. Aling Marta, bakit ganito po? Bakit po kumikislap-kislap? Nararamdaman nila ang kapangyarihan mo, Coco. Ang dugo mo may kaugnayan sa mga sinaunang tagapag-ingat. Bumalik si Elena, dala-dala ang isang napakalumang libro na may balat na kawayan. Lola, eto na po. Mabuti. Coco, lumapit ka. Binuksan ni Aling Marta ang libro. Ang mga pahina ay may mga sinaunang sulat at drawing. Sa gitna ng isang pahina, may drawing na isang medalyon. Kaparehong-kapareho ng suot ni Coco. Tingnan mo. Ito ang mutya ng gabay. Ginawa ito ng aking ninuno para sa mga taong katulad mo. May taglay na kapangyarihan pero naliligaw ng landas. Pero hindi ko po maintindihan. Hindi ka nag-iisa, Coco. Ako rin. Nung una, hindi ko maintindihan. Pero tutulungan ka naming maintindihan mo. Biglang may kumatok sa bintana. Isang malaking itim na ibon. Elena, papasukin mo. Binuksan na Elena ang bintana at lumipad papasok ang uwak. Sa kanilang gulat, ito ay may dalang maliit na papel sa paa. Lola, may problema po tayo. Anong sabi? Nakita raw nila ang mga taong may taglay ni dugo. 5 na daw po sila. Pero ang akala ko... May 2 pa palang hindi natin alam. Pero oras na mabuo ang 7, magsisimula na ang ritual. Sa labas ng bintana, ang buwan ay unti-unting lumalaki. Sa mga kalye ng Maynila, mga anino'y gumagalaw sa dilim, naghahanap, naghihintay. At sa apartment na yun, 3 tao ang nagpaplanong pigilan ang isang ritual na maaaring magbago sa mukha ng Quiapo, magpakailanman. Ang itim na kotse, tahimik na huminto sa isang sulok ng Taft Avenue. 3 anino ang bumaba na naglakad patungo sa lumang apartment building. Sigurado po ba kayo rito, Lola? Hindi po ba delikado? Mas delikado kung mananatili tayo roon sa Quiapo.
Dito ay protektado tayo ng mga anting-anting ng ating mga ninuno. Parang may nakikita akong mga ilaw sa dilim. Mga bantayan, mga espiritong nagpoprotekte sa lugar na ito. Sa labas ng bintana, ang buwan ay unti-unting lumalaki. Ang mga anino sa kalye ay mas malalim, mas madilim. At sa loob ng apartment, 3 tao ang naghahanda para sa isang laban na hindi pa nila lubos maunawaan. Kailangan nating magbantay. Elena, ihanda mong aklat ng mga orasyon. Coco, may kailangan kang matutunan ngayong gabi. Ano po yun? Kung paano gamitin ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting. Dahil sa mga susunod na araw, kailangan mo ito para mabuhay. Ang gabing yun ang naging simula ng isang bagong yugto. Sa lumang apartment na yun, isang bagong tagapag-ingat ng anting-anting ang unti-unting nabuo. Habang sa kalye ng Quiapo, ang dilim ay patuloy na lumalagom. Nang matapos ang kanilang pag-aaral ng mga orasyon at ritual, malalim na ang gabi. Pinayagan na ni Aling Marta si Coco na magpahinga sa isang lumang kama sa silid ng mga agimat. Isang kwartong may mga estanting puno ng mga lumang anting-anting at mga aklat ng karunungan. Matulog ka na. Wika ni Aling Marta. May mahaba pang araw bukas. Hindi inakala ni Coco na sa kabila ng kanyang pagkabalisa, madali lang siyang makatutulog. Siguro dahil sa kapayapaan ng lugar o sa mga anting-anting na nagbabantay sa kanyang paligid. Ang huling narinig niya ay ang mahinang bulong at mga dasal ni Elena sa kabilang silid. Kinaumagahan. Aling Marta? Elena? Walang sumasagot. Tahimik ang apartment Masyadong tahimik. Tumayo si Coco at dahan-dahang lumabas ang silid. Ang mga kandila sa altar ay patay na, ngunit ang kristal sa gitna patuloy pa rin kumikislap ng mahina. Elena! Nandyan ba kayo? Sinilip niya ang kusina. Wala ng tao. Ang sala ay wala ng tao. Kahit na ang banyo ay walang laman, ang dating mainit at kakaibang atmosphere ng apartment na yun ay parang nawala. Pinalitan ng isang kakaibang lamig. Saan sila pumunta? Napansin niya ang nakapatong na sobre sa mesa ng kusina. Dali-dali niya itong binuksan. Coco, kailangan naming umalis ng maaga. May mga bagay kaming kailangang asikasuhin. Maghintay ka sa apartment. Huwag kang lalabas. Mahalaga ito. May pagkain sa ref. May tubig sa galon. Pero hanggang kailan ko dito maghihintay? Hindi pa naman ako masyadong marunong gumamit ng anting-anting. Ang araw ay dahan-dahang gumagapang. Si Coco ay paulit-ulit na naglalakad sa apartment. Sinusubukang pakalmayin ang sarili. Minsan, tinitingnan niya ang mga lumang litrato sa dingding. Mga larawan na may kinalaman sa nakaraan ng mga anting-anting. Minsan ay binabasa niya ang mga ito. Kahit hindi niya maintindihan ang karamihan sa mga salita. Dumating ang tanghali. Walang Aling Marta, walang Elena. Dumating ang hapon, patuloy pa ring tahimik ang buong apartment. Sa bawat oras na lumilipas, lumalaki ang pangamba ni Coco. Naririnig niya ang mga kaluskos sa labas ng bintana. Ang mga hindi maipaliwanag na ingay sa pasilyo. Minsan ay parang may mga bulong, mga boses na tumatawag sa kanya. Sana bumalik na sila. Unti-unting lumulubog ang araw sa Manila Bay. Ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa lumang apartment building. Si Coco ay nakatayo sa bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw sa syudad.
na isa-isa nang umiilaw habang ang kanyang puso ay puno ng pangamba para sa dalawang taong nasa maikling panahon ay naging pamilya niya. Maaga pa nang umalis sina Aling Marta at Elena sa kanilang apartment. Ang mga kalye ng Maynila ay kinukubkob na ng malamig na hamog nang sila ay sumakay ng taxi patungo sa Quiapo. Lola, tama po ba na iniwan natin si Coco? Paano po kung umalis siya? Mas ligtas siya ron. Ang apartment ay protektado ng mga pinakamatandang anting-anting ng ating angkan. Kahit ang pinakamalakas na mangkukulam, hindi makakapasok roon. Pero Lola, kung isasama pa natin siya, baka lalo lang siyang mapahamak. Hindi pa tapos ang panganib. Nararamdaman ko, may mga mata pa ring nagmamasid. Sa bintana ng taxi, pinanunood ni Elena ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa mga lumang gusali ng Maynila hanggang sa masikip na kalye ng Quiapo. Ang mga manong na nagtutulak ng kariton, mga maaga pa lang naglalatag na ng kanilang mga paninda sa bangketa. Paano po kung magpanik siya, Lola? Baka po maghanap siya ng paraan para po makalabas. May tiwala ako sa kanya at may tiwala ako sa mga anting-anting. Magbabantay ang mga yon. Pagdating nila sa kanilang tindahan, nagsimula na silang mag-ayos ng mga paninda. Tulad ng dati, isa-isa nilang inilalabas ni Elena ang mga anting-anting mula sa baul, habang si Aling Marta naman ay nagsisindi ng mga kandila at nagbubulong ng mga orasyon. Mga 9:00 na nang pumasok ang mga customer. Isang matabang lalaki na nakasuot ng maluwag na polong barong at slacks na may kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng mga karaniwang customer, agad na pumupunta sa mga display. Siya ay dahan-dahang pumasok, ang mga matay nagmamasid sa bawat sulok ng tindahan. Magandang umaga po. May hinahanap po sana akong espesyal na anting-anting. Anong klaseng anting-anting ang hinahanap ninyo? Yung para sa proteksyon, laban sa masasamang elemento. Habang nakikipag-usap ang lalaki kay Aling Marta, napansin ni Elena ang mga mata nito na patuloy na naglilikot sa mga estante, sa mga sulok at sa pintuan papunta sa likod ng tindahan. Para siyang may nahanap na iba. May kakaiba si lalaking ito. Parang may dugo. Pasensya na po, pero wala po kaming ganoong klaseng anting-anting sa ngayon. Baka po sa susunod na linggo. Ganun po ba? Sayang naman. Pero sigurado po ba kayo? Wala po kayong ibang espesyal na paninda? Sa sulok ng tindahan, isang lumang rosaryo ang biglang nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabagsak ay parang hudyata at isang babala. Pasensya na po talaga, pero kailangan na naming magsara. May emergency po kasing dapat na asikasuhin. Ganun po ba? Nakakapanghinayang naman. Napakalayo pa naman ang pinanggalingan ko. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng tindahan. Kahit sarado pa ang mga bintana, ang mga kandila ay sabay-sabay na nangamamatay. Ang mga amoy ng kamatayan ay kumakalat ng lagim sa paligid. Lola? Oh, bakit nagmamadali kayo? Hindi ba pwedeng mag-usap muna tayo tungkol sa batang may taglay na dugo? Bruno, kilala kita. Isa ka sa mga alagad ni Carlos. Ang bantog na Aling Marta. Hindi nga kayo maluloko. Pero alam ninyo, simple lang naman ang gusto namin. Sabihin nyo lang kung nasaan ang bata at aalis na ako. Lola, ang mga anting-anting kumikislap.
Sa mga estante ng anting-anting, nagsisimula ng magningning ng pula, isang babala. Sa napipintong panganib, ang mga imahe ng mga santo sa dingding parang nabubuhay, nakatitig kay Bruno. Sabihin mo kay Carlos, hindi niya makukuha ang batang yon. Hinding-hindi, habang ako'y nabubuhay. Nabubuhay? Napakagandang salita yan, Aling Marta. Pero hanggang kailan ka mabubuhay? Biglang may kumislap na liwanag mula sa altar ng tindahan. Isang malakas na puwersang itinulak si Bruno papalapit sa pinto. Sa ngalan ng aking mga ninuno, sa kapangyarihan ng dugo ng mga tagapag-ingat. Hindi niyo siya mapoprotektahan habang buhay! Sa aming mga santo at mga santa! Isang huling sigaw ang pinakawala ni Bruno bago siya nalusaw sa isang itim na usok at tuluyang nawala. Ang mga kandila ay kusang nagsinding muli. Lola, babalik pa po kaya sila? Oo, Apo. At mas marami sila sa susunod. Kailangan nating maghanda. Pagod at balisa na dumating sina Aling Marta at Elena sa kanilang lumang apartment na mag-aalas 8 na ng gabi. Dala-dala ni Elena ang baul na may lamang agimat ng pag-asa. Coco! Coco, nandito na kami! Natigil ang kanyang pagsasalita. Ang apartment ay wasaka, ang mga upuan ay natumba, ang mga lumang libro at ang mga litrato sa dingding ay halos lahat na basag. Pero ang pinakakaiba, ang altar ng mga anting-anting ay hindi nagalaw. Parang may invisible na pader na pumigil sa kanila upang sirain ito. Coco! Coco, naisan ka? Elena, sandali. Lumapit si Aling Marta sa dingding. May mga marka ito, mga galos na parang gawa ng malalaking kuko. Sa sahig, may mga patak ng itim na likido. Lola, wala siya sa kwarto. Wala rin po siya sa banyo. Teka, ano itong basong ito? Natunto nila rito ang bata. Sino po, Lola? Si Carlos ba? Oo, mas makapangyarihan. Lumapit si Aling Marta sa bintana. May mga bakas ng itim na pulbos sa gilid nito. Ano po? Ang kumuha kay Coco. Mga alagad ni Carlos. Pero paano? Paano sila nakapasok rito? Akala ko po ba protektado ang lugar nito, Lola? Oo, may mga orasyon at anting-anting na nagbabantay. Hindi dapat sila makakapasok dito. Maliban na lang kung... Biglang napatingin si Aling Marta sa isang sulok ng apartment. Doon nakasabit ang isang lumang rosaryo. Pero may kakaiba, ang mga butil nito ay naging itim. Malaki ang kapangyarihan nila. Mas malaki kaysa sa inaakala ko. Lola, ano na pong gagawin natin? Hahanapin ko siya. Sisama po ako. Ako na lang, Apo. Delikado ang dumukot sa kanya. Pero mas makakatulong ako kung sasama ako sa inyo. Ano po ba kasing plano ninyo, Lola? Hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Alam kong may tutulong sa atin. Hindi po ba talaga ako pwedeng sumama? Dalawa na po tayo maghahanap. Di mas madali nating... Hindi, Apo. Mananatili ka rito. Alam mo ba, hindi lang sila isang uri ng aswang. May iba't ibang anyo sila. May mga pinuno sila na mas makapangyarihan pa kaysa sa inaakala natin. Pero kaya nga po dapat dalawa tayo eh.
Paano kung marami silang humaring sa inyo? Sino po ang tutulong sa inyo, Lola? May mga pulis na kakilala ko. Si Kapitan Andres. Matagal niya nang alam ang tungkol sa mundong ito. Marami na kaming pinagdaanang laban noon. Siya ang tutulong sa akin. Paano po kung hindi po siya pwede? Paano po kung may ibang kaso siyang hinaharap? Lola naman po eh. Elena, umupo ka. Alam mo ba kung bakit hindi ko maiwan ang mundo ng mga anting-anting? Hindi lang dahil ito ang pamana ng ating pamilya. Kung hindi dahil may tungkulin tayo. Alam ko na po yun, Lola. Kaya nga po gusto ko pong tumulong. Pero may mas malaking tungkulin ako bilang iyong lola. Ipinangako ko sa mga magulang mo sa huling hininga nila na pangangalagaan kita, na hindi ko hahayaang mapahamak ka. Kung may mangyayari sa'yo, hindi ko kakayanin, Apo. Paano naman po ako kung may mangyari po sa inyo? Kayo na lang po ang pamilya ko, Lola. Kaya nga dapat may matitira sa ating dalawa para ipagpatuloy ang laban, para alagaan ang mga anting-anting, para protektahan ang mga taong katulad ni Coco. Tahimik silang nagkatinginan. Sa labas, ang mga kaluskus ng gabi ay parang mga bulungang nagbababala. Magpahinga ka na, Apo. Bukas pupunta ako kay Kapitan Andres. Ibabalik natin si Coco. Pangako yan. Nang gabing yun, hindi mapakali si Elena sa kanyang higaan. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga sigaw ni Coco. Nakikita ang takot sa mga mata nito. Ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw at nagbabanta. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting na bigay sa kanya ng lola niya. Isang lumang medalyon na may nakaukit na orasyon para sa proteksyon. Sana mali ang kutob ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Sana hindi mag-isang nagpaplano si Lolo. Maya-maya pa nakarinig siya ng mayabag mula sa kwarto ng kanyang lola. Mga mahihinang bulong ng dasal, mga kaluskus na mga bagay na inaayos. Gusto niyang bumangon, gusto niyang sumilip, pero alam niyang mas lalo lamang mag-aalala ang kanyang lola kung makikita siyang gising pa. Dahan-dahan siyang nakatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng imahe ng mga aswang na kumuha kay Coco. Kinaumagahan, maririnig ni Elena ang mga huni ng mga ibon. Lola? Lola, gising na po ako. Walang sumasagot. Ang katahimikan ay parang kumakalat sa ulap sa buong apartment. Lola? Walang tao. Ang kama ay maayos nang nakatupi. Waring walang natulog doon. Ang lumang baol na nagtatago ng mga pinakamagandang anting-anting ay wala na rin. Sa mesa, may nakasulat na nota. Papasahin ko. Mahal kong Elena, patawad. Alam kong magagalit ka, pero kailangan kong gawin ito ng mag-isa. May mga bagay na hindi ko masabi sa'yo. Mga bagay na dapat kong harapin bilang tagapag-ingat ng mga anting-anting. Huwag kang aalis ng apartment. Ang mga bantay na espiritu ay magbabantay sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Lola. Hindi, Lola. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo pwedeng gawin ito ng mag-isa. Mabilis siyang nagbihis. Hindi malang nag-breakfast. Isinuot niya ang medalyon na bigay ng kanyang lola at kinuha ang ilang anting-anting na nakatago sa kanyang kwarto. Tumakbo siya palabas ng apartment. Ang mga paay parang may sariling isip na nagdadala ng kanyang mga paa patungo sa Quiapo. Sa jeep, pinagmamasdan niya ang mga pasahero.
Mga ordinaryong tao na walang kaalam-alam sa tunay na mukha ng Maynila sa gabi. Hindi nila alam ang tungkol sa mga aswang na naglalakad sa kanilang mga kalye, sa mga manananggal na lumilipad, at sa mga gumugulo sa kanilang mga bubungan, sa mga anting-anting na nagbabantay sa kanilang mga tahanan. Nang makarating na sa tindahan, napatigil siya. Ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibok. Nakasara ang tindahan. Walang ilaw sa loob, walang mga kandilang nakasindi sa altar. Ang mga anting-anting sa display window ay wala na. Malamang ay kinuha na ng kanyang lola. Lola, nasaan ka na? Ano bang plano mo? Nagsimulang bumuhos ang ulan sa Quiapo. Ang mga tao ay nagsisitagpuhan at naghahanap ng masisilungan. Pero si Elena, nakatayo pa rin sa harap ng tindahan. Ang mga luhay humahalo na sa patak ng ulan habang ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pangamba. Hindi ako pwedeng manatili rito. Hindi ako pwedeng maghintay nilang lola. Patawad. Pero kailangan kong malaman kung nasan ka. Kung nasaan si Coco. Hindi malaman ni Elena ang kanyang gagawin. Inisip niyang humingi ng tulong sa mga pulis pero hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa mga pulis ang nangyari. Maya-maya pa'y kumislap ang medalyon na suot niya at hiniling na dalhin ito sa lugar kung saan naroroon ang kanyang lola. Lalong kumislap ang kanyang anting-anting at tila may itinuturong daan. Kaya naman, agad niyang tinuntun ang direksyon na itinuturo ng kanyang anting-anting. Samantala, sa isang madilim na kalye ng Quiapo, kung saan nagtatagpo ang mga eskinitang puno ng mga taong naglalakad, nakatayo si Aling Marta sa tabi ng isang lumang kanto. Kahit maraming dumadaan, tila may sariling espasyo ang matanda. Isang hindi nakikitang puwersa sa gitna ng kaguluhan. Dala-dala niya ang kanyang malaking bag na puno ng mga anting-anting at ang mga matay maingat na nagmamasid sa mga batang kalye na nagtatago sa mga sulok. Ito ang daan para mahanap kita, Coco. Kung saan kanila nahanap, doon din ako magsisimula. Hindi kanila maaaring gawing katulad nila. Mga bata sa kalye, may iba't ibang mukha ng kahirapan. Mga batang naglalakonan sa pagita, mga batang nagmamalimos, mga batang nagtatago sa mga sulok. Katulad ni Coco noon, bago siya mapabilang sa mga sindikato, alam ni Aling Marta na sa mga batang ito nagsimula at doon siya magsisimula para mahanap si Coco. Bilhin na po kayo ng sampagita, pampaswerte po. Eto, siya nga pala. May nakita ka bang matabang lalaki na nangangalap ng mga bata rito? Si Bruno po. Kanina pa po siya dumaan. Kinuha niya po yung mga bata. Marami po siyang kinukuha ang bata araw-araw. Hindi nagtagal, narinig ni Aling Marta ang pamilyar at malalim na boses na matagal niya nang hinihintay. Oh, mga bata! Lumapit kayo rito. May trabaho ko para sa inyo. Kuya Bruno na naman yun. Ayoko na sumama. Yung kapatid ko kinuha nila last week, hindi na bumalik. Napanood ni Aling Marta kung paano lumapit ang ilang bata na gutom at desperado na makakuha ng pera. Depresyon din ang nakaukit sa kanilang mga mukha. Ang iba ay tumakbo palayo. May mga nanatiling nakatago sa mga sulok. Isang oras lang kayo. Madali lang ang trabaho. Pagkatapos, babalikan namin kayo. Ayusin niyo ang pagtatrabaho. At mas maganda kung makakahanap kayo ng mga katulad niyo. Yung mga espesyal. Ako po, espesyal po ako. Kasi sabi ng iba, special child ako eh. Malalaman niyo rin. Basta, kung may kakilala kayong kakaiba, yung parang may natatanging kakayahan, sabihin niyo sa akin. Mga batang may taglay na dugo.
Yun ang hinahanap nila. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukumpleto ang 7 bata para sa kanilang ritual. Pinagmasdan ni Aling Marta kung paano isinakay ni Bruno ang mga bata sa itim na van. May kakaiba sa mga bata na lalaki. Isang ningning na hindi pantao. Ngayon na, kailangan kong malaman kung saan nila dinadala ang mga bata. Mabilis siyang binuksan ang cellphone. Binuksan ang Grab app, isang bagay na itinuro ni Elena sa kanya nung nakaraang buwan. Teknolohiya, sabi niya noon, kailangan din pala kahit sa mundo ng mga anting-anting. Maya-maya'y may dumating na ang kotse. Manong, kailangan kong sundan ng itim na van. Doble po ang bayad kahit saan man tayo makarating. Nako, delikado po yata. Hindi po allowed ang Grab sa mga ganyan. Triple ang bayad. At may mga anting-anting ako. Hindi tayo malalagay sa panganib. Nakatingin sa mga anting-anting ang Grab driver na suot ni Aling Marta. Kayo po ba yung kilalang manggagamot sa Quiapo? Masasabi kong gano'n na nga. Kailangan kong iligtas ang isang bata at baka marami pang iba. Ay sige nasaan po yung van? Susundan natin. Sa loob ng 30 minuto, tila isang mahabang paglalakbay ang kanilang sinundan. Ang itim na van ay dumaan sa mga makikitid na iskinita ng Tondo, sa mga kalsadang puno ng basura at graffiti, hanggang sa huminto ito sa harap ng isang abandonadong gusali. Dito na po ba? Kilala ko po itong lugar na ito. Dating warehouse po ito ng mga Chinese. Maraming kwento po rito. Anong klaseng kwento? May naririnig daw po ng mga sigaw sa gabi. May mga nakakakita ro po na lumilipad na anino. Kaya po, natatakot na ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala. May kaibigan akong tutulong. At ngayon alam ko na kung nasan sila. Oras na para tapusin ito. Nang makaalis na ang Grab driver, tumayo si Aling Marta sa harapan ng gusali. Ang dating warehouse na ngayon ay isang tambakan ng mga sirang gamit at mga kalawanging bakal. Pero sa kanyang mga matang sanay makakita ng hindi nakikita ng iba, may iba pang pangyayari sa loob. Sa ngalan ng aking mga ninuno, sa kapangyarihan ng dugong dumadaloy sa aking mga ugat, ipakita niyo sa akin ang daan. Ang mga anting-anting sa kanyang liig at sa kanyang bag ay nagsimulang magdingning. Una ay mahina, pagkatapos ay lumalakas ng lumalakas. Samantala, sa kabilang dako naman, sa loob ng madilim na warehouse, nakahanay ang 5 batang lalaki na nakagapos sa mga upuan. Kahit madilim, kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata, maliban kay Kuko. Oh, mga bata! May dalang pagkain si Kuya Bruno para sa inyo. Gusto ko na umuwi sa amin! Ayoko na rito! Nandiyan ang mama ko! Tahan na! May mas magandang buhay naghihintay sa inyo. Pakawalan mo kami! Pakawalan mo kami, Bruno! Oh, matapang pa rin ang batang to Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. May mga taong nakabantay sa akin. Ang matandang tagatinda ng anting-anting sa Quiapo? Si Aling Marta? Alam mo ba kung gaano katagal na namin pinagmamasdan ng tindahang yun? Mas malakas siya kaysa sa inaakala mo. At kapag nakalabas ako rito, hindi mo gugustuhin ang mangyayari sa'yo. Ang tapang-tapang mo para sa isang batang kalya. Kung hindi ka lang may mahalagang dugo, kanina ko po binasag yung mukha mo. Ano bang sinasabi mong mahalagang dugo? Ano bang gusto niyo sa amin? Kuya Bruno, ano bang kakain sa amin? Akala ko ba bibigyan niyo kami ng magandang trabaho? Bakit kayo kinukulong mo kami?
Ay naku mga bata, hindi nyo ba nararamdaman yung kakaiba sa loob nyo? Yung kapangyarihang hindi nyo maintindihan? Anong kapangyarihan? Kumain muna kayo. Kailangan nyong maging malakas para sa ritual. Ayoko nang kumain. Kumain kayo. Kasi pagkatapos ng ritual, iba na ang kakainin nyo. Ano ritual? Anong gagawin niyo sa amin? Malapit na mga bata. Malapit na ninyong maranasan ang tunay na kapangyarihan. Malapit na kayong maging katulad namin. Ang sama-sama mo. Akala namin ang bait-bait mo nung lumapit ka sa amin. Tapos ngayon, ang sama-sama mo pala. Kapag nakawala ako rito, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Sasamain ka sa akin. Napakatapang mo talaga, no? Parang si Aling Marta. Pero tingnan natin kung ganyan pa rin ang tapang mo kapag nakita mo na ang tunay naming anyo. Lumapit si Bruno sa bawat bata. Pinapakain sila isa-isa. May mga batang ayaw kumain pero pinipilit niya. May mga umiiyak habang umunguya. May mga nanginginig habang umiinom ng tubig. Isa na lang ang kailangan namin. Kapag nakuha na namin ang pang-7 bata, makukumpleto ng ritual. Hindi kayo magtatagumpay! Alam mo, Coco, noon, ganyan din ako katapang. Nung bata pa ako, nung hindi ko pa alam ang tungkol sa mundo ng dilim. Pero tingnan mo ako ngayon. Ang ibig niya! Takot ako! Mamaya, ganito rin kayo. Lahat kayo. Kaya kumain kayo ng mabuti. Dahil sa susunod na gabi, dugo na ang inyong hapunan. Umalis si Bruno. Ang kanyang halakak ay umalingaw-ngaw sa buong dingding ng warehouse. Naiwan ang mga batang nanginginig sa takot, maliban kay Coco na determinadong makawala. Lola Marta, Elena, sana mahanap niyo kami. Hindi ako natatakot. Hindi ako matatakot. Alam naman ni Coco ang masamang plano ng mga sindikato sa kanila. Gagawing katulad ng mga miyembro ng sindikato na may kakaibang kakayahan, mga aswang, para madali silang makasalakay sa mga tao. Sa loob ng madilim na warehouse, habang nakaupo si Coco sa kanyang selya na may tali, ang kanyang isipan ay lumilipad sa tindahan ng mga anting-anting sa Quiapo. Lola Marta, Elena, sana mahanap niyo kami. Bago kami maging katulad ni Bruno. Bago kami maging aswang. Napatingin siya sa mga kasamang bata. Mga mukhang takot, mga luha na patuloy na umaagos. Sa kanilang lahat, siya lang ang nakakaalam ng mundo ng mga anting-anting sa kapangyarihang taglay ng mga ito. Kaya gano'n na lamang ang kanyang lakas ng loob. Oo, tatabayin sila sa amin, oh. May darating na tutulong sa atin. Oo, may darating. Kailangan lang nating maging matatag. Sa kabilang dako naman ng Quiapo, sa may Globo de Oro, isang masikip at madilim na bahagi ng Quiapo kung saan madalas may namamatay sa gabi, nakita ni Elena ang isang malaking grupo ng mga tao. Ay, grabe! Parang hayop ang sungay ito, Grabe talaga, nakakatakot naman. Tingnan naman yung tsura, oh. Hoy, Neneng! Huwag kang lumapit! Hindi magandang tanawin dyan! Ay, pangatlong biktima na ito ngayong linggo. Oo nga, twinakwak yung tiyan at kinuha yung atay. Kakailan yung kawawa. Aswang. Siguradong aswang may kawa nito.
Ganito ang mga palatandaang itinuro ni Lola. May nakita raw kagabi. Malaking lalaki. Maitim, parang lumilipad. Masarado dapat ang bintana pagdating ng dilim. Delikado na tayo ngayon. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan kong mahanap si Lola at si Coco. Baka sila na ang susunod. Mabilis na umalis si Elena sa lugar. Ang mga bulol na mga tao patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa bawat takbang niya, parang may kung anong pwersa ang humihila sa kanya. Isang damdaming nagsasabing malapit na ang katapusan ng lahat. Sana hindi pa uli ang lahat. Sana hindi pa sila nasimula ng ritual. Coco, Lola, sana iligtas kayo. Tawagan ng mga pulis! May bagong bangkay sa raon! Dumarami na sila. Lantaran na silang nangangaso. Susundan ko ang kislap ng aking mga anting-anting na bigay ni Lola para masundan ko si Lola. Muling naglakad si Elena. Sinundan ang kislap ng kanyang mga anting-anting. Dahil bata at maliit, natagalan din siyang sundan ang itinuturo ng kanyang anting-anting. Samantala, sa madilim na iskinita ng raon, kung saan malalim ang anino at mas makapal ang hangin, nakatayo si Bruno sa harapan ng isang lalaking nakasuot ng isang Amerikana. Nakuha mo na ba ang lahat ng kailangan natin? 6 na po, Boss Carlos. Kasama na si Coco. At ang matandang mambabarang, si Marta. Sinusubaybayan niya na ang warehouse, boss. Malakas ang kutob niya. Si Marta. Ilang dekada na rin siyang tinik sa akin lalamunan. Hindi po ba dapat patayin na natin siya? Hindi ganon kadalian. Ang mga anting-anting niya may kapangyarihang nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Boss, anong gagawin natin? Simple lang. Kunin ang pinagmulan ng kanyang lakas. Ang mga anting-anting, boss? Ikaw, Teodoro, dalhin mo ang ating mga kapatid sa tindahan niya sa Quiapo. Sirain niyo lahat ng anting-anting doon. Ano boss kung may mga tao? Kung gutom kayo, bakit hindi? Parang fiesta. Ikaw naman, Ramon. Puntahan niyo ang lumang apartment nila. Alam kong may mga nakatagong anting-anting doon. Sirain ang lahat ng yun. Boss, kasama po ba ang altar nila, boss? Lalo na ang altar. Doon nagmumula ang pinakamatinding kapangyarihan nila. Ako po, boss. Anong gagawin ko? May mas importante kang misyon. Ano po yun, boss? Ang apo ni Marta, si Elena, may taglay din siyang dugo. Mas malakas pa sa mga bata. Kaya pala kumikislap din ang mga anting-anting kapag nasa malapit siya. Siya ang magiging pang-7 bata. Siya ang kukumpleto sa ating ritual. Paano kung lumaban? Bata pa siya. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang kanyang kapangyarihan. At ngayong kabilugan ng buwan, mas malakas na tayo. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid, mga aswang na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Sa kalangitan, ang buwan ay unti-unting lumilitaw sa likod ng mga ulap. Humayo na kayo!
tapusin ang inyong mga gawain bago sumapit ang hating gabi. Makakaasa ka, boss. At Bruno, Anin, boss? siguraduhin mong buhay si Elena. Kapag dinala mo siya sa akin, siya ang magiging korona ng ating ritual. Nagsipulasan na ang mga aswang sa iba't ibang direksyon. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga pader ng Quiapo habang ang buwan ay patuloy na lumiliwanag. Saksi sa isang gabing magbabago ng mundo ng mga tao at ng mga nilalang na nabubuhay sa dilim. Sa malalim na silid ng warehouse, kung saan ang hangin ay mas mabigat sa amoy ng dugo ng kamatayan, natagpuan ni Aling Marta ang kulungan. Sa bawat hakbang niya, ang mga kandilang itim ay kusang nagsisindi, nagbibigay liwanag sa isang eksena na karimari-marim. Ay, Diyos ko! Kahabag-habag ang sinapit ng mga batang ito. Anong ginawa nila sa inyo? Tulong! Masakit! Masakit na po! Lola Marta, alam ko, hindi niyo kami pababayaan. Coco, Lola Marta, bakit ka lumabas? Bakit mo sinaway ang bilin ko? patawad po. Inanap ko po kayo ni Elena eh. Tapos, nakita ako ng mga aswang. Sinubukan mong tumakas? Opo, pero hindi po sila tao, Lola. Nakita ko kung paano nila kinain ang... Kinain? Si Manuel siguro. Hindi kasi siya sumunod sa utos ko. Mula sa dilim, lumabas si Carlos. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Sa kanyang mga daliri, may mga mahabang kuko, may bahid ng dugo. Halos maglikha ng matinding takot ang kanyang presensya at itsura. Carlos, ilang inosenteng buhay pa bang kailangan mong kunin? Inosente? Marta. Alam mo bang kinakain din namin ang masasamang tao? Pero mas masarap ang dugo ng mga batang may taglay na kapangyarihan. Ayaw nga mamatay! Ayaw nga po! Ang baho niyo! Mamatay? Hindi, mga bata. Hindi kayo mamamatay. Mas maganda pa nga. Dahil magiging katulad namin kayo. Biglang nagsimulang salakay ni Carlos si Marta. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Lumiwanag sa dilim. Umatake ito at umiwas naman sa mga atake nito si Aling Marta. Hindi ka na nagbago, Carlos. Pareho ka pa rin. Duwag na umaatake ng walang babala. Ang labanan ay naging marahas at mabilis. Si Aling Marta, kahit edad nasa 70, sumasayaw pa rin sa dilim. Ang kanyang mga suntok at sipa, malalakas pa rin. May bakas pa rin ng maraming taong pagsasanay. Hindi ito alam ni Elena. Kaya naman, humanga ng lalo si Coco sa kanya, lalo na nang mapatumba nito ang pinuno ng mga aswang. Mamimilipit ka sa sakit. Anong nilagay mo? Mamimilipit ka, halimaw. Ang pulbos nito ay gawa sa mga buto ng iyong ninuno na pinatay ko. Anong nilagay mo? Ang pulbos ay kumalat sa hangin, kumikinang na asul na liwanag. At sa bawat bahaging natatamaan si Carlos, ang kanyang balat ay parang natutupok. Inilalantad ang tunay na anyo ng aswang sa dilim. Hindi ito dapat mangyari. Ako ang hari ng dilim. Ako! Walang hari-hari sa mundong ito, Carlos.
Ang dilim ay hindi tahanan ng mga hari, kung hindi ng mga duwag na katulad mo. Habang namimilipit ang aswang sa sakit, nagmamadali niyang pinuntahan si Coco at ang mga kasama nito. Ang galing niyo po, Lola. Parang hindi kayo matanda. Imposible! Sandali lang, Coco. Palalabasin ko kayo. Pero bago pa niya makumpleto ang pagkalag, isang matalim na kuko ang tumago sa kanyang tagiliran. Lola, hindi! Mabilis ka pa rin, Marta. Pero hindi pa sapat yan! Sa kabilang dako naman, habang sinusundan ni Elena ang kislap ng kanyang medalyon sa mga makitid na eskinita ng Quiapo, naramdaman niya ang biglang panlamig ng hangin. Ang dating maingay na kalye biglang tumahimik. Ang mga ilaw ng pose nagsimulang kumislap-kislap. Hindi ako dapat na matakot. Tinuruan ako ni Lola. Kailangan kong mahanap sila. Naliligaw ka yata, Batang Elena? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang bunsong tagapagmana ng mga anting-anting. Napaka-espesyal ng iyong dugo. Mas masarap siguro ang dugo mo kaysa sa ibang bata. Oo nga, mas masarap siguro. Tama. 3 aswang ang nakapalibot kay Elena. Ang kanilang mga matay pulang-pula, ang mga ngipin ay matutulis, ang mga kuko ay umahaba. Sa ngalan ng aking mga ninuno, sa kapangyarihan ng tugong tumataloy sa aking mga ugat. Tingnan ninyo, naniniwala pa rin siya sa mga lumang orasyon. Biglang nagliwanag ang medalyon ni Elena, isang asul na liwanag na pumalibot sa kanya at ang mga aswang ay napaurong. Lumayo kayo! Ang liwanag! Ginamit ni Elena ang liwanag para itaboy ang unang aswang. Tumama ito sa pader at nalusaw sa usok. Hindi biro ang lakas ng batang ito. Hindi lang ang liwanag ang kaya ko. Humugot si Elena ng pulbos mula sa kanyang bulsa. Isang espesyal na inihanda ng kanyang lola para sa mga aswang. Umurong kayo! Mga nilalang ng dilim! Nasusunog ang aking balat! Maliit na bagay lamang yan. Hindi niyo ako mahuhuli. Ginamit ni Elena ang mga galaw na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang medalyon patuloy na kumikislap, nagbibigay sa kanya ng lakas at bilis na hindi niya alam ang taglay. Hindi maaari! Isang bata lang! Kailangan natin ng tulong ni Bruno! Hindi ako natatakot sa inyo. Ang dugo ng mga tagabantay ang tumataloy sa akin! Bruno, tulong! Natalo niya ang 2 pang aswang, pero maya-maya pa Napakagaling mo, Munting Elena. Hindi ko inaakalang ganyan ka pala kagaling. Ikaw? Ikaw yung pumunta sa tindahan? At ngayon, ikaw naman ang dadalhin ko. Ang batang ko kumpleto. Sa 7 batang, kailangan para sa ritual. Sinubukan na Elena na gamitin muli ang kanyang medalyon, pero si Bruno ay malakas, mas veterano sa kapangyarihan ng kadiliman. Magaling ka, pero hindi sapat yan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi mo kailangan to. Maya-maya, mas malaking kapangyarihan ang makakamit mo. Hindi! Ibalik mo yan! Bigayan sa akin ni lola ko! Tapos na ang paglalaro, Elena. Oras na para sa tunay na kapangyarihan. Kahit anong pagpupumiglas ni Elena, mas malakas si Bruno. Ang kanyang huling nakita bago siya dalhin sa warehouse ay ang kanyang medalyon na unti-unting nawawala ng liwanag sa madilim na eskinita ng Quiapo. Sa mga sandaling yun, pumasok na rin si Bruno. Kaladkad ang isang nagpupumiglas na si Elena. Bitiwan mo sabi ako eh! Lola! Lola! Boss, nakuha ko na ang huling piraso ng puzzle. Munting Elena,
Alam mo bang mas malakas ang dugo mo kaysa kanila? Demonyo kayo! Anong ginawa niyo sa lola ko? Demonyo? Hindi ba? Pero maya-maya, kayong lahat ay magiging mga nilalang ng dilim. Dinala sila sa isang malaking silid sa sahig na may malaking pentagram na mga gawa sa dugo, mga kandilang itim na nakapaligid sa hangin, ang mga amoy ng kamatayan. Sa gabing ito ng kabilugan, sa pangalan ng prinsipe ng kadiliman, Mortem! Mortem! Sanguis! Sanguis! Tenebres! Tenebres! Eterno! Eterna! Elena, Coco, patawarin niyo ko. Hindi ko kayo naprotektahan. Hindi, Lola, hindi pa po ito tapos. Tama ka, Elena. Hindi pa tapos. Dahil ngayon pa lang magsisimula. Ang mga kandila ay biglang nag-ilaw ng pulang liwanag. Ang mga aswang ay nagsimulang magbago ng anyo. Mga balat na nangungulubot, mga ngiping humahaba, mga matang nagniningning sa dilim. Sa gitna ng lahat, ang mga anting-anting ni Marta at Elena ay kumislap. Huling tangka ng laban ng kadiliman na unti-unting lumalapit sa kanilang mga kaluluwa. Sa gabing ito, magiging isa na tayo sa dilim! Sa labas ng warehouse, ang mga aso sa buong tundo ay sabay-sabay ring umalulong. Isang kuro na babala na paparating na kasamaan. Ang hangin ay naging mainit at mas mabigat. May amoy ng sulfur at dugo. Kaunting sandali na lang, ang kapangyarihan ng kadiliman ay sa inyo na! Ang mga kandilang itim ay nagsimulang magsayaw ng mas mabilis. Ang apoy ay kulay dugong pula. Ang mga dingding, mga aninoy, naging buhay. Mga mukha ng nakaraang biktima, mga kaluluwa na hindi makaalis sa lugar na yun. Lola, ano na pong gagawin natin? Elena, hindi ko na kaya. Mas malakas na siya ngayon. Hindi pwede, Lola. Hindi tayo pwedeng sumuko. Patawad po. Hindi ko maintindihan. Noon ay kaya ko siyang talunin. Pero ngayon, may bagong kapangyarihan siyang nakuha. May kung anong kadiliman. Sa paligid nila, ang mga aswang ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang kanilang mga balat ay nabaluktuta, naglabasan din ang mga kaliskis at ang mga balahibo. Ang mga mata ay naging pulang-pula at ang mga ngipin ay humaba. Malapit na! Malapit na! Apo, patawarin mo ko kung hindi kita naprotektahan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalaki ang kanyang kapangyarihan. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Himala na lang ng Diyos ang makakapagligtas sa atin. Walang kapangyarihan ng ating mga anting-anting sa harap ng ganitong kadiliman. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mas mainit pa. Halos hindi na makahinga ang mga batang nakagapos na nagsimula ng manginig. Hindi dahil sa takot, kundi simula ng kanilang pagbabago. Ang kanilang mga mata unti-unti nang namumula. Ang kanilang mga kuko ay nagsisimula ng humaba. Tingnan nyo! Nagsisimula na ang inyong pagbabagong anyo!
Hindi! Ayoko maging katulad niyo! Panginoon, kung maririnig mo kami, iligtas mo ang mga batang ito. Buong puso akong nagtitiwala sa kapangyarihan ng anting-anting. Pero ngayon, mas magtitiwala ako sa inyong kapangyarihan. Sa labas, ang buwan ay tuluyan ng nawala sa likod ng mga ulapa. Tila ayaw ng masaksihan ang kasamaang nagaganap. Ang mga aso ay patuloy na umaalulong. Ang mga hangin ay nagdadala ng mga bulong na mga espiritual. Hindi mapakali. Sa loob ng warehouse, ang ritual ay patuloy na nagaganap habang ang pag-asa ay unti-unting nawawala sa mga pusong nabibigatan ng dilim. Sa gitna ng nakababaliw na ritual, isang tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa warehouse. Ang sirena ng mga pulis, sunod-sunod ang mga yapak at sigaw ng mga pulis ang maririnig sa labas. Mga pulis kami! Napapaligiran namin kayo! Alpha Team! Sa likod! Bravo Team! Secure sa harap! Hindi maaari! Paano nga? Ang dating tahimik na warehouse ngayon ay gumising sa ingay ng mga pulis. At mabibigat na mga yapak na may mga armas. Nag-flash ang mga spotlight mula sa labas. Tumatagos sa mga sirang bintana. Paano nila nalaman? Lola, may pag-asa pa tayo. Boss, anong gagawin natin? Walang pulis na makapipigil sa ating ritual! Biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Dose-dose ng mga pulis ang pumasok. Nakataas ang mga baril. Ang kanilang mga tactical light ay sumisipat sa dilim. Inilalantad ang horror na lugar. Ang mga nakagapos na bata. Ang mga aswang na nasa kalagitnaan ng pagbabago. My God! Totoo bang nakikita namin? Patayin silang lahat! Sumugod ang mga aswang. Ang kanilang mga matay pulang-pula. Mga kukot ngipin ay nakahanda na. Pero bago pa sila makalapit, sunod-sunod na putok ng baril ang sumalubong sa kanila. Hindi normal ang mga taong ito! Fire at will! Ulitin ko! Fire at will! Ang warehouse ay naging battlefield ng mga aswang. Kahit may mga supernatural na kapangyarihan, bumagsak sa harapan ng mga modernong armas. Ang kanilang mga katawan unti-unting bumabalik sa normal na anyo habang tinatamaan ng bala. Hindi maaari ito! Boss, ang mga bala! Bakit? Ligtas na kayo! Special bullet ang ginamit namin. Kayo, alam ninyo. Matagal na naming minamanmanan ang grupo ni Carlos. May special division kami para sa ganitong mga kaso. Sa labas, ang mga aso ay tumigil sa pag-alulong. Ang mainit na hangin ay unti-unting lumamig. Ang mga aswang, isa-isang bumagsak. Ang kanilang mga katawan, supernatural man, pero nanghina pa rin dahil sa tama ng mga bala ng baril. Hindi maaari! Ang aking kapangyarihan! Sa huling putok ng baril, tumama ito kay Carlos. Clear! Secure the area! I need medics for these children! Habang inaasikaso ng mga pulis ang lugar, napatingin si Aling Marta sa mga bata. Si Kuko at ang iba pa, unti-unti nang bumabalik sa normal. Ang kadiliman na muntik nang pumasok sa kanilang mga kaluluwa ay dahan-dahang nauwi sa wala. Sa labas, ang buwan ay muling sumungaw sa mga ulap, saksi ng pagwawakas ng isang mahabang dilim na matagal nang nananalamin sa mga kalye ng Tondo. Lola, tapos na po. Oo, Apo. Tapos na. Salamat sa Diyos. Ang warehouse na dating tahanan ng kadiliman, ngayon puno ng liwanag ng mga pulis mobile at ambulansya.
Ang mga bata ay unti-unting inilipat sa mga ambulansya habang ang mga pulis ay nagpapatuloy sa pag-secure ng lugar. Sa isang sulok, isang pulis ang nagbulong ng dasal sa bangkay ng mga aswang. Isang huling paalam sa mga dating tao na pinili ang landas ng kadiliman. Isang linggo matapos ang pangyayari sa warehouse, nakatayo sina Aling Marta at Elena sa harapan ng kanilang dating tindahan sa Quiapo, ang dating tahanan ng mga anting-anting na ngayon ay isang lugar na ng apo at mga basag na salamin dahil sa kagagawan ng mga grupo ng sindikato ng mga aswang. Lola, lahat ng mga anting-anting natin. Alam mo, Elena, matagal kong inisip na ang kapangyarihan natin ay nagmumula sa mga anting-anting na ito. Ang umaga sa Quiapo ay tulad ng dati. May mga taong nagdarasal sa simbahan, mga naglalako ng mga sampagita. Pero para sa Maglola, iba ang dating pamilyar na lugar na ito. Pero sa huli, nang mawala lahat ng anting-anting, nang akala ko'y wala ng pag-asa, ang Diyos pa rin ang sasagip sa atin. Yung mga pulis po ba, Lola? Oo, Apo. Sino bang mag-aakala na may special unit pala ang mga pulis para sa mga aswang? Hindi pala tayo nag-iisa sa laban na ito. Lola Marta! Elena! Si Kuko, na ngayon ay nasa pangangalaga ng social services, ay mukhang mas malusog, masaya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Oo, ay kumusta ka na, Coco? Mabuti po. May mga bagong foster parents na po ako ngayon. Pero namimiss ko rin po kayo. Bibisitahin mo kaming palagi, Coco, ah. Oo nga naman. Kahit wala ng tindahan, hindi mawawala ang pagiging pamilya natin. Sa malayo, ang mga kampana ng Quiapo Church ay nagsimulang tumugtog. Ang mga ibon ay lumilipad sa asul na langit at ang hangin may dalang samyo ng bagong simula. Alam ninyo, minsan akala natin sa mga mahiwagang bagay na kasalalay ang ating kaligtasan. Pero sa huli, ang tunay na himala ay nasa simpleng bagay, sa pagmamahala ng pamilya, sa tulong ng kapwa, at sa pananampalataya sa Diyos. Ano pong gagawin natin ngayon, Lola? Magsisimula tayong muli, Apo. Hindi man sa pagtitinda ng mga anting-anting, pero sa ibang paraan. Basta't magkasama tayo. Dahan-dahang naglakad ang tatlo palayo sa dating tindahan. Sa kanilang likuran, ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga gusali ng Quiapo, nagbibigay liwanag sa isang bagong umaga. Ang kwento ng mga anting-anting ay maaaring natapos na, pero ang kwento ng kanilang pamilya ay patuloy pa ring susulat ng bagong kabanata. Salamat po, Panginoon. Hindi man namin nakita ang iyong mukha, pero naramdaman namin ang iyong presensya. Sa huli, ikaw pa rin pala ang may pinakamalakas na kapangyarihan na nag-iingat sa mga taong may paniniwala sa iyo kesa sa mga anting-anting.